Nilabas na ni Saldico ang final installment ng kanyang pasabog. Kung sa mga unang video si PBBM at Presidential son Sandro Marcos lang ang kanyang idinawit, ngayon kasama na si First Lady Liza. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Buong pamilya Marcos na ang damay sa tila pinakamalaking corruption scandal ngayon. At hindi na lang daw flood control projects ang pinagmumula nito. Sa isa na namang panibagong video ni former House Appropriations Chair at resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico, idinetalya naman ito ang kinalaman ni First Lady Liza Araneta Marcos sa umano'y importasyon at overpricing ng sibuyas sa bansa. Ani ko, hawak daw ng kapatid ni First Lady na si Martin Araneta ang mga kita mula sa importasyon ng sibuyas. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo, gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Pagdidiin ko, hindi umano natuloy ang isinasagawang investigasyon noon dahil si First Lady ang may kontrol sa importasyon at may kinalaman din umano dito si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Ganito rin daw ang nangyari sa pag-aangkat ng bigas sa bansa. Noong 2023, iminungkahi raw ni Ko kay Romualdez na mag-angkat sila ng 13 million tons para sa buong taon para raw mapababa ang presyo ng bigas ng hanggang 22 pesos per kilo. Pero hindi raw ito inaprubahan ni President Bongbong Marcos. Kaya ninais na raw niyang makausap sina DA Secretary Francisco Chu Laurel at former Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Ayon kay Ko, nangyari raw ang nasabing pagpupulong na inabot daw ng hanggang alas 2 ng umaga. Pero dahil di rin bumaba ang presyo ng bigas matapos ang ilang buwan, iminungkahi na ang investigasyon sa ilalim ng House Quinta Committee na pinahinturin umano ni Chu Laurel. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. Tumawag rin umano kay Ko sina Romualdez at House Majority Leader Sandro Marcos para iutos ang pagpapatigil sa mga investigasyon patungkol sa rice smuggling anomaly. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Agad namang pinabulaanan ni Chu Laurel ang mga akusasyon ni Ko. Anya, it's a script na pwedeng pan-Netflix. At ang totoo lang daw sa mga sinabi ni Ko ay ang pag-uusap na ibaba na ang rice tariff. Wala pang pahayag ang Malacanang tungkol sa pagkakadawit ni First Lady sa issue. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.